So, eto na po ang update sa Tropical Depression Hener. Ngayon po ay September 16, 2024. Kanina po nga alas 10 ng umaga ay huling namataan ang Tropical Depression Hener. Ito po yan. Sa layong 325 km east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasang kikilos po ito pakanluran, timog-kanluran ng napakabagal. At meron naman po tayong minomonitor pa, gaya ng sinabi po ni Dr. Servando, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Pulasan, nasa 2,050 km east-northeast ng Southern Luzon. Pero dahil po ang Tropical Depression Hener ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito po muna ang pagtutuunan natin ng pansin sa ating press briefing ngayong umaga. Ang Hener po ay inaasahang magla-landfall within 24 hours. Kung mapapansin po natin sa ating track, ay ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay babaybayin po nito ang bulubunduking lugar po ng Northern Luzon at yung northern portion po ng Central Luzon. At ang Hener po ay inaasahan pong maaaring ma-reach ang tropical storm category bago po ito mag-landfall. So hindi po natin nire-rule out na lumakas pa po bago po ito mag-landfall. So inaasahan nga pong bukas ng umaga ay lalabas din po ito dito sa West Philippine Sea o nasa dagat na po. At sa West Philippine Sea, inaasahan din po na kung hindi man po maging isang tropical storm bago po ito mag-landfall, ay magiging tropical storm category po ito paglabas po ng West Philippine Sea. At inaasahan din po na mag-exit po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hener bukas po ng gabi at kung hindi naman po ay Wednesday po ng umaga. Ito po yung mga areas kung saan po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. So, ang nakataas po ang wind signal number 1 sa Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon. Kasama po dyan ang Polillo Island. So specifically po yung northern portion po ng Quezon ay yung General Nakar, Infanta at Real. Ito naman po ang maapektuhan ng malalakas na pagulan dulot po ng direktang rain bands po ng bagyong Hener at ang southwest monsoon na mapag-iibayo po ng dalawang sama ng panahon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So matitinding pagulan po ang inaasahan pa rin dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng magtanghali. At dito naman po sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bataan, Bulacan, ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan po ang inaasahan po dyan sa bahagi yan po ng ating bansa. Bukas naman po na magtatanghali hanggang Wednesday po na magtanghali, ay matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora, at Polillo Islands. Katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan po ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng CAR at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Pagdating po ng Wednesday po ng magtanghali ay medyo mababawasan na po yung areas po na may mga pag-ulang matitindi. Kaya naman po dito po sa Occidental Mindoro, meron pa rin pong ito na lang po yung natirang lugar kung saan po meron pong matitinding pagulan, dulot na lamang po yan ng habagat. At dito naman po sa
Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique, na lalabing bahagi ng Mimaropa, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela at Apayao ay meron pa rin pong inaasahan katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Kung mapapansin nyo po, laging nandyan po ang areas ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island region, and for the past 4 days po ay inuulan na po ang mga areas na ito. Inaabisuhan naman po natin yung areas po kung saan po mananalasa po yung bagyong Hiner, na inaasahan din po na matitinding ulan po ang idudulot po ng bagyong Hiner dahil po bulubundukin po ang areas po ng Northern Luzon at pwede pong ma-enhance yung mga pag-ulan habang ito po ay namamaybay sa bulubunduking lugar po ng Hilagang Luzon. Bukod po sa mga pag-ulan, ay inaasahan din po na may pagbugso ng hangin ngayon hanggang Miyerkules dito po sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So inaabisihan po natin yung ating mga kababayan na maging handa po sa banta po ng flash floods at landslides. Samantala, meron po tayong gale warning. Ito po ay 5 a.m. Meron po tayong gale warning sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na po ang mga seaboards ng San Francisco, Malimono, Surigao at Surigao City. So ibig sabihin po, bawal pa rin po pumalaot yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon hanggang sa napakaalon po ng ating karagatan. Ito po ang naging mga pag-ulan for the past 4 days. So yung September 12 po, pinakamataas sa Coron, Palawan, at sunod na pinakamataas yung ulan dito po sa may San Jose Occidental, Mindoro. September 13, San Jose pa rin po ang pinakamataas at Coron, Palawan. Pagdating po ng September 14, San Jose pa rin po at Coron, Palawan. At kasama na rin po ang Puerto Princesa. At pagdating po ng September 15, although po medyo mas nabawasan ng konti, pero malalakas pa rin po ang mga pag-ulan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kaya po yung ating mga kababayan sa Mimaropa at Western Visayas, maging sa Northern Island Region, patuloy pa rin po ang mga pag-uulan dahil nga po sa presence po ng dalawang sama ng panahon, pinag-iingat po rin po ang ating mga kababayan doon, bukod pa po sa mga areas na nabanggit ko na po kanina sa makakaranas po ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, pati na rin po sa matitinding mga pag-ulan. Ito naman po ay para sa Tropical Storm Pulasan na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Konting update lang po. Ang Pulasan po ay maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi at maaaring makalabas po ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng umaga. So halos parang Ferdy po ang kanyang track na nakikita po natin. At kahit po malayo po ang bagyong Pulasan ay makakapagpaibayo pa rin po ito ng habagat, dahilan po para asahan po natin ang tuloy-tuloy pa rin pong pag-ulan sa western sections po ng Central, Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Ay naasahan po na mag-reach ng severe tropical storm po ang bagyong Pulasan, ngunit hindi naman po ito direktang makaka-apekto sa bansa, pero gaya po ng aking nabanggit, makakatulong pa rin po ito para mapag-ibayo ang habagat sa mga susunod pang mga araw. Yan po ang latest mula po sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ito po si Glyza Escolar.